Araw-araw na mga salita ng Diyos. Yaong mga mangmang at mayayabang na mga tao ay hindi lamang hindi sinubukan ng kanilang makakaya o nagawa ang kanilang tungkulin, ngunit sa halip may mga kamay silang nakaunat para sa biyaya na para bang karapat-dapat sila sa kanilang hinihingi. At kung sila ay nabibigong makamit kung ano ang kanilang hinihingi, sila ay lalo pang nagiging walang pananampalataya. Paanong ang mga gayong tao ay maituturing na makatwiran? Kayo ay mahinang uri at walang katwiran. Walang kakayahang isagawa ang mga tungkulin na nararapat ninyong gawin sa gawain ng pamamahala. Ang inyong kahalagahan ay lubusan ng bumagsak ng napakalalim. Ang kabiguan ninyong magsulit sa akin sa pagpapakita sa inyo ng gayong kagandahang loob ay isa ng kilos ng sukdulang pagiging suwail, sapat upang kayo ay isumpa at ihayag ang inyong karuwagan, kawalan ng kakayahan, kababaan, at pagiging hindi karapat-dapat. Paano kayo naging kwalipikado pa ring panatilihing nakaunat ang inyong mga kamay? Hindi kayo nakakatulong kahit katiting sa aking gawain. Hindi kayang kumapit sa inyong pananampalataya at hindi kayang maging saksi para sa akin. Ang mga ito ay mga kasalanan at mga pagkabigo nyo na, gayunman sa halip ako ay inyong kinakalaban, nagkakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa akin at dumadaing na ako'y hindi matuwid. Ito ba ang bumubuo sa inyong katapatan? Ito ba ang bumubuo sa inyong pagmamahal? Ano pa ang ibang gawaing maaari ninyong gawin na higit sa rito? Paano kayo nakapag-ambag sa lahat ng mga gawain na nagawa? Gaano kalaki ang inyong nagugol? Ito ay isa ng kilos ng malaking awa na hindi ko kayo sinisisi. Gayunman ay wala pa rin kayong kahihiyan na nagbibigay sa akin ng mga dahilan at dumadaing tungkol sa akin ng patago. Mayroon ba kayong kahit nakatiting na bahid ng pagkatao? Kahit na ang tungkulin ng tao ay nabahiran ng pag-iisip ng tao at kanyang mga paniwala, dapat mong gawin ang iyong tungkulin at kumapit sa iyong pananampalataya. Ang mga karumihan sa gawain ng tao ay isang usapin ng kanyang uri. Samantalang, kung hindi ginagawa ng tao ang kanyang tungkulin, ito ay nagpapakita ng kanyang pagiging suwail. Walang pagkakaugnay sa pagitan ng tungkulin ng tao at ng kung siya ay pinagpala o isinumpa. Ang tungkulin ay kung ano ang nararapat na tuparin ng tao. Ito ang kanyang nakalaang tungkulin at hindi dapat umasa sa gantimpala, mga kalagayan o mga kadahilanan. Ito lamang ang paggawa ng kanyang tungkulin.
Ang taong pinagpala ay nagtatamasa ng kabutihan sa pagiging ginawang perpekto pagkatapos ng paghatol. Ang taong isinumpa ay tumatanggap ng kaparusahan kapag ang kanyang disposisyon ay nananatiling hindi nagbabago kasunod ng pagkastigo at paghatol. Iyan ay hindi pa siya nagagawang perpekto. Bilang isang taong nilalang, nararapat tuparin ng tao ang kanyang tungkulin, gawin ang nararapat niyang gawin, at gawin ang kaya niyang gawin, hindi alintana kung siya man ay pagpapalain o isusumpa. Ito ang pinakapangunahing kondisyon para sa tao bilang isa na naghahanap sa Diyos. Hindi mo dapat gawin ang iyong tungkulin para lamang pagpalain. At hindi ka dapat tumangging kumilos dahil sa takot na maisumpa. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo itong isang bagay. Kung kaya ng tao na gawin ang kanyang tungkulin, ito ay nangangahulugan na ginagampanan niya ang dapat niyang gawin. Kung hindi kaya ng tao na gawin ang kanyang tungkulin, ito ay napapakita ng pagiging suwail ng tao. Palaging sa pamamagitan ng proseso ng paggawa ng kanyang tungkulin na unti-unting nababago ang tao. At sa pamamagitan ng prosesong ito na naipakikita niya ang kanyang katapatan. Sa gayon, mas nakakaya mong gawin ang iyong tungkulin. Mas higit na katotohanan ang iyong tatanggapin at gayon din ang iyong pagpapahayag ay magiging mas makatotohanan. Yaong mga nagpapadala lamang sa agos sa paggawa ng kanilang tungkulin at hindi naghahanap ng katotohanan ay aalisin sa katapusan. Dahil hindi ginagawa ng mga gayong tao ang kanilang tungkulin sa pagsasagawa ng katotohanan at hindi isinasagawa ang katotohanan sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Ang mga gayong tao ay yaong nananatiling hindi nababago at isusumpa. Hindi lamang hindi dalisay ang kanilang mga ipinahahayag, ngunit ang kanilang ipinahahayag ay walang iba kundi kasamaan.